Wala natin ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Upang tayo maging karapat-dapat na makilahok sa banal na pagdiriwang na ito, sumandali nating suriin ang ating mga sarili, aminin natin sa Diyos ang ating mga kahinaan, at may kababaang loob tayong humingi sa Kanya ng Kanyang awa at pagpapatawad. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya sinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel, mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayong lahat para sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lingid sa aming paningin, ang mga inihanda mo para sa mga nagmamahal sa iyo. Padaluyin mo sa amin ang agos ng iyong pag-ibig upang sa pagmamahal namin sa iyo ng higit, makamtan namin ang iyong pangakong di malirip na hindi pa sumasagi sa isip namin o sa panaginip. Idinudulog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umaga po sa inyong lahat. Ang unang pagbasa ay nagpapaalala sa atin na walang maliit na mabuting gawa sa harapan ng Diyos. Kahit gaano kaliit ito, kung ito'y mabuti, sinusuklian ito ng Diyos ayon sa kanyang kagandahang loob. Alam natin ang kasabihan, ang utang na loob ay hindi nababayaran, ang utang na loob ay tinatanaw. At ang Diyos ay tumatanaw ng utang na loob sa lahat ng gumagawa ng mabuti. Ang kabaliktaran nito ay ang Ebanghelyo. Anuman ang pagpapakitang tao, ay walang isinusukli ang Diyos. Walang isinusukli ang Diyos. Mga minamahal na mga kapatid, mahalagang tayo ay totoo sa ating mga ginagawa. Mahalagang ating mga ginagawa ay nakaugat sa ating mga puso at hindi humihingi ng sukli mula sa tao. Mahirap yung sa bawat ginagawa, humihingi tayo ng kapalit. Umaasa tayong papalitan. Kaya pag hindi tayo nasuklian, masama ang ating loob. Inaanyayahan po tayo ng Diyos, lalong-lalo na sa sarili nating pamilya, na kung meron mang unang nakakatanggap ng ating kagandahang loob, ay ang ating mga sariling kapamilya. Mahirap yung tayo ay galante sa ibang tao, pero tayo po ay madamot sa sarili nating kamag-anak. Mahirap yung tayo ay galante sa ating mga kaibigan, madamot tayo sa sarili nating magulang, kapatid, lalong-lalo na pag sila'y nangangailangan. Huwag nating kakalimutan na sinusuklian ng Diyos ang bawat kabutihan na ating ginagawa mula sa ating puso.
Tulad ng marami sa inyo, narito kami para humingi sa Diyos na kagalingan sa aming kanya-kanyang karamdaman. Hindi lamang sa physical, kundi emosyonal at maaring spiritual. Kababaang loob na humingi dahil tinatanggap natin na walang pwedeng magbigay maliban sa Diyos. Maliban sa Diyos. Kailangan nating matutong magpakumbaba. Kailangan nating aminin na wala tayong ibang pwedeng pagkunan ng kagalingan maliban sa Diyos. Marami sa atin, marahil, umiinom na ng kung ano-anong gamot, sinubukan na kung ano-ano, at kailangan nating tanggapin na kailangan natin na may kababaang loob na dumulog sa Diyos. Bakit mahalaga yung una kong sinabi? Na hindi nakakalimot ang Diyos kahit gaano kaliit ang ating ginawang mabuti. Kasi yun ang ating baon. Yun ang ating baon. Yun ang ating pagdulog. Yun ang ating sinasabi sa Diyos, Panginoon, alam mo naman na kahit gaano ko kahirap, kahit gaano kababa ang aking pagkatao, nagsumikap akong gumawa ng mabuti. At ngayon ako'y nangangailangan. Hindi ako humihingi na sukli. Tumatanaw ako ng utang na loob. Pangatlo, mahalaga, minamahal na mga kapatid, na kapag tayo humihingi na kagalingan, tayo ang nagsasabi sa Diyos kung anong kagalingan ng ating hinihingi. Marahil ang iba sa inyo nagsasabing, alam naman ni Lord yun. Alam naman niya. Pero kung natin inyo pong natatandaan ng bulag ay nanikluhod sa Diyos at tinanong siya ng Diyos, anong gusto mong gawin ko sa iyo? Alam ng Diyos na bulag yan. Pwedeng sabihin ng Diyos na ang kailangan nito ay kagalingan upang makakita. Pero tinanong niya, anong gusto mong gawin sa iyo? Marahil ito po ang pangatlong magandang pagtuunan ng pansin. Sa inyong pagdulog, kailangan kayo magsabi sa Diyos, Lord, pagalingin mo po ako. Saan? Saan? Saan mo gustong gumaling? Ano ang gusto mong kagalingan na gusto mong tanggapin sa Diyos? Huwag mong antayin. Ikaw ang kailangan magsabi, Lord, gusto ko pong makalakad. Kung gusto mong lumakad. Ano po? At sa bawat kagalingan, sa bawat paghingi, may kapalit. Ano ang kapalit? Sana hindi kay katulad ng ibang taong lumalapit sa akin, Father, pray over mo naman ako. Ano po sakit niyo, nanay? Mataas po ang aking blood sugar. Ano po yung pagdadasal ko? Sana bumaba, Father. Nanay, diabetic din ako. Bawasan yung kumain ng kanin. Bawasan yung leche plan. Bawasan yung halo-halo. Bawasan yung matamis. Bawasan yung ang kain. Ano sabi ng matanda? Wag na niyong alisin yun, Father. Pray over niyo na lang ako. Marami di sa atin ang gustong gumaling lang, pero ayaw maging responsable. Hindi pwede. Hindi pwede. Father, gusto kong yumaman. Ang sabi ng Diyos, bawasan mo ang iyong ginagastos. Father, wag mo nang pabawasan yon. Payamanin mo na lang ako. Hindi pwede. Gusto kong lumakad. Bawasan niyo ang kainin niyo. Wag na, Father. Ano ibig sabihin? Gusto mong gumaling? Alisin mo mga bagay na nagdudulot na ngayong karamdaman. Hindi po ba, ano? Wala yung pinagkaiba doon sa mga gustong kumuha ng exam. Walang ginawa kundi lumapit kay Father, dala-dala ballpen, lapis. Ano yan? Anong gagawin ko dyan?
I-bless mo, Father, kasi kami kukuha ng board exam. Nag-aral ka ba? Konti, Father. Pero kami po ay nagpamisa. Basbasan mo, Father. Anong mangyari? Pag nakalimutan mo yan sa exam, di wala ka na may sasagot. Di po ba? No? Pero ang palagi ko sagot dyan, ibabad ko man yan sa holy water. Kung hindi ka nag-aral, di ka papasa. Di po ba? Marami sa atin mahilig humingi. Ayaw maging responsable. Inuulit ko, hindi nakakalimot ang Diyos kahit gaano kaliit ang iyong kabutihan. Ikalawa, huwag kang magpapakitang tao dahil walang isusukli sa iyo ang Diyos. Ikatlo, huwag kang matatakot humingi. Ipang-apat, dapat alam mo kung anong kapalit ng iyong hinihingi. Dapat alam mo ang kapalit ng iyong hinihingi. Ang panglima ay, alam mo ba kung bakit nandito ka? Alam mo ba kung bakit nandito ka? Ano ibig ko sabihin? Minsan, merong may sakit na kasalubong ko dyan. Ano pong ginagawa nyo dito? Namamasyal kami, Father. Namamasyal. Namamasyal lang pala. Tinatanong ko yung kasama, anong ginagawa nyo dito? Dinala ko po si nanay kasi may sakit. Anong problema doon? Yung anak, dinala yung nanay dahil may sakit para makakuha ng kagalingan. Yung nanay na may sakit, nandito, hindi para magpagaling, mamasyal. Ay napakahirap nun. Ano po? Napakahirap nun. Nang iyong kamag-anak, gusto kang gumaling, yung may sakit, ang laman lang ng isip ay mamasyal. Mga minamahal na mga kapatid, sana po alam natin kung ano ang ating hinihiling, sapagkat kahit kailan, hindi mo matatanggap ang iyong hinihingi. Huwag niyong kakalimutan ito. Mabuti pang humingi ng hindi nakatanggap kaysa hindi ka naman nakatanggap dahil hindi ka naman humihingi. Amen. Thank you mga kapatid upang ating mga pag-aalay ay maging kalugod-lugod sa Diyos sa manating mapagmahal. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo po ang mga alay upang maganap ang pagpapalitan ng iyong kaloob at ang aming handog sa aming paghahain sa iyo na ring ibinigay para kami ay maging marapat sa iyong paunlakan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming mga pangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina si Jesucristo, ang mahal na birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng lahat ng dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Aming banalik ang bukal ng lahat ng kabanalan kaysa pamamagitan ng Espiritu gayong banal mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniibot sa kanya mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayon din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Sa krus mo't pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Kung Jesus naming mahal, iligtas mo kaming tanan, ngayon at magpakailanman, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya iniaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami pong lahat ay nagpapasalamat dahil kami ay yung minarapat na tumayo ngayon dito sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanyang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos ang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Hingin po namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkaluban kami ng kapayapaan sa araw-araw, iligtas sa aming mga kasalanan, pagalingin sa aming mga karamdaman, tuwangan sa aming mga suliranin, hanguin po kami sa kahirapan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoon Jesucristo, sinabi mo po sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga kahinaan na nagdadala sa amin sa paulit-ulit na pagkakasala, kundi pagkaluban mo kami ng kapayapaan sa aming mga puso, kapayapaan sa aming mga isipan, kapayapaan sa aming kanya-kanyang pamilya, tahanan o tinitirhan, kapayapaan dito sa aming bayan sa buong mundo, at pagkaisahin mo kami ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga minamahal na mga kapatid, ang kapayapaan nating Panginoon, nawa ay laging sumainyong lahat. At sumayin niyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Minamahal na mga kapatid, ito ay si Jesus, ang kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad kayong lahat na inaanyayahan dito upang siya'y tanggapin sa banal na komunyon. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ipagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Hiling po namin kami maging katulad niya sa langit, pakundangan sa kanyang pagiging aming kaparis bilang tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Gusto ko lang pong magpatotoo sa inyo. Last year, September 17 to be exact, ako po ay na-stroke. Ako po ay totally paralyzed. Tingnan niyo po ako mabuti. Kita niyo ako? Kung hindi niyo ako kita, bulag kayo. Ano po? Yun ang kailangan niyong gumaling. Ano po? Stroke. Bakit ako, sabi ni Father Mark, paupuin mo, tumayo kayo. Ano po? Gusto ko lang pong malaman niyo, ako'y paralyzed. Ang nagagalaw ko lang po ay leeg, ulo lamang. Sarado ang mata sapagkat ako'y naduduling. Ni ang daliri ay hindi ko nagagalaw. Ang unang sinabi ng doktor na ako'y makita sa emergency room, hindi na yan mabubuhay. Mga minamahal na mga kapatid, narito ako upang magpatotoo kasi ang naging gabay ko at tumulong sa aking panalangin ay si Padre Pio. Ibig ko po kayong tumingin sa likod. Tingnan niyo po likod at makikita niyo po yung salita doon, "Stay with me, Lord." Stay with me, Lord. Yan po lang ang paulit-ulit kong sinasabi. Stay with me, Lord. At inaalala ko si Padre Pio, stay with me, Lord. After 2 days, nagalaw ko ang aking mga kamay, nagalaw ko ang aking mga paa. After 4 days, nakatayo ako. After 5 days, nakalakad ako. Bagamat nagpa-angioplasty ako, after 8 days, nakalabas ako ng hospital. Ngayon, nandito ako. Walang imposible sa Diyos. Walang imposible sa Diyos sa marunong humingi, sa marunong magdasal, sa marunong magtiwala. Kaya sabi ko, Padre Pio, bago ako mag-anibersaryo, babalik uli ako. Magpasalamat. Tamang-tama, ang araw na ito ay healing mass. Nawa ako'y maging isang mabuting saksi sa pagpapagaling ng Diyos sa tulong at panalangin ni Padre Pio ng Petrocina. Naway meron kayong pananalig na walang imposible sa Diyos. Walang imposible sa taong mapagkumbaba at marunong manalig sa Diyos. Manalangin tayo. Makapangyarihan Diyos na walang hanggan. Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tungayan mo po na may kagandahang loob kaming mga lingkod na narito ngayong merong may sakit. Pagalingin mo po kami sa aming mga karamdaman at ibalik ang aming mga kalusugan upang mabatid namin ang iyong kabutihan at kami ay magpapasalamat sa iyong banal na pangalan.
Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Ang pagbabasbas po habang hawak anumang religious item. Pakitaas po mga religious item. Sa pamamagitan ni Padre Pio ng Petrocina, pagalingin nawa kayo ng Diyos sa inyong mga karamdaman sa katawan, pag-iisip, diwa at kaluluwa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito ng panalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan, mga bulaklak na rosas na nagpapaalala na iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat ng dumudulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Luubin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggang. Amen. Muli po, mga minamahal na mga kapatid, huwag kayo mawawala ng pag-asa. Ang Diyos ay dinidinig ang ating maliliit na panalangin. Huwag niyong kakalimutan ang mabubuting ating ginagawa, ganuman kaliit, ay tinatanaw ito ng Diyos. Walang imposible sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Kayo ang inyong pamilya ay pagpalain nawa ng mga kapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.